Kinansela na ng DepEd ang klase bukas sa preschool, elementarya, high school at kolehiyo sa Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region o CAR. Dahil po yan sa napipintong pananalasa ng Bagyong Juan sa Northern Luzon. Sa Cagayan, puspusan ang paghahanda ng mga residente para matiyak na hindi maulit ang bangungot noon ng Bagyong Pepeng. At nakatutok nga po doon live si Marisol Abduraman. Marisol, kumusta dyan? Gigi, puspusan ng paghahanda ng mga taga-Cagayan dahil ayaw na nga nilang maranasan pa ang kanilang mga naranasan ng mga nakaraang bagyo. Sa katunayan, sa mga oras na ito, unti-unti na nga ang sinisimula ng MDCC dito mismo yan sa ating kinaroroonan sa bayan ng Gonzaga sa Cagayan. Ipinasok na nila dito ang kanilang rubber boat. Ito ay sakaling ang kailanganin pa ang paglilikas sa mga residenteng nakatira sa mga coastal area. Dito yan sa bayan ng Gonzaga. Samantala, patuloy pa rin sa kanilang, kasama pa rin sa kanilang paghahanda. Ito nga ay kang inumpisa na ang kanilang pagsasagawa ng kanilang preemptive evacuation. Ayaw na ni Aling Monica na maranasan ang sinapit ng kanyang pamilya ng manalasang Bagyong Pepeng, kaya naniniguro siya at maagang nagbalot ng mga gamit. Yung Pepe noon, nakatatakot ako kaya umalis kami, nagpunta kami dun sa Asat, ma'am. Wala kami bang daldala noon, nagpunta kami sa Asat, yung mga apo ko lang. Handa na rin ang iba pang residente ng Barangay Maura. Ayaw na nilang maulit ang nangyari noon na tinangay ang ilang bahay rito. Mismong si Apari Mayor Ismael Tumaro at ilang sundalo ang nagkumbinsi sa mga residenteng maghanda. Maghanda tayo. Kasi ito yung isa sa pinakamalakas na bagyo na tatama rito sa atin sa Apari. Kaya tignan na ninyo kung anong mga kailangan at ihanda na ninyo. At kung mapansin nyo naman, kung bumabagyo, nawawalan tayo ng kuryente. So ihanda na ninyo yung mga para sa ilaw ninyo. Ang mga mangingisda naman sa Barangay Punta, sama-samang binuhat ang kanilang mga bangka mula sa Dalampasigan papunta sa malapit na kalsada. Pag gumapo yung tubig dito, nakit namin dyan sa kalsada para hindi masira. Kasi pag masira yan, pagpasalastusin namin. Alam na namin may bagyo, hindi na kami pumalawag po. 17 sa 40 barangay ng Apari ang binabantayan. Ito ang mga barangay na nasa tabing ilog at tabing dagat. Dito sa bayan ng Santa Ana, inaasahang tatama ang bagyo, kaya naniguro na rin ang mga residente rito. Isang pulong ang ipinatawag kanina. Ina-anticipatean namin yung mga posibleng mangyari. Kung andyan ang baha, mga erosion, kung mga madadaganan ng mga kahoy na yan, we are prepared for that. Handa na rin ang mga rubber boats ng PNP Maritime Group at Philippine Navy. Noong Biyernes pa magdamag na naka-standby ang mga re-responde. Wala pong uwian, kaya etong dito po lahat ng tropa, kaya aboard kami lang dito lahat na naka-alert po ng 24. Pinangangambahan ang landslide sa lugar, kaya inihanda na rin ang bulldozer, backhoe at iba pang kagamitan. Gigi, ramdam na nga ang Bagyong Juan dito sa probinsya ng Cagayan. Maghapon tayo nakaranas ng pag-uulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin. At dito nga yan sa ating kinaroroonan sa bayan ng Gonzaga, nandito sa kanilang evacuation center. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga residente rito bilang bahagi ng kanilang preemptive evacuation. Gigi? Mag-iingat kayo dyan at maraming salamat, Marisol Abduraman. Susunod, pagsabog sa minahan sa China, mahigit 20 minero patay. Exclusive, pamangkin ni COMELEC Commissioner Elias Yusuf, biktima na ng carnap, nanakawan pa ng pera at cellphone units. At ilang stars ng Kapuso Network, pinasaya ang fans sa Dagupan Mall Show. Tutok na dito sa 24 Oras.